Hey guys, it's Kyla. For today's vlog is pupunta tayong Cebu and Bohol. So let's go! So on the way na kami dito sa Terminal 2 and sobrang aga namin and around 12 to 1 a.m. pa lang to and sabi nila pumasok na daw kami at mag-check-in ng bagahe at doon na tumambay at magantay ng flight. Bumaba na kami and sobrang sakit ng ulo ko dito dahil sa puyat na. Actually, I have a lot of videos here pero parang na-delete ko ata sa mismong camera at hindi ko na-save sa phone ko. Sobrang sayang. Finally, after 4 hours is boarding na namin and umaambon nga and parang lumalakas yung ulan kasi may bagyo that time. And sa AirAsia kami sumakay and hindi na nga ako natulog kahit sobrang sakit na ng ulo ko. Basta ini-enjoy ko na lang yung view sa taas kahit makulimlim. Actually guys, nakipagpalitan lang talaga ako ng seat kay Ate Carla dahil gusto ko talaga sa window seat para makita ko yung view sa taas. After 1 hour, andito na kami sa Cebu at palapag na nga tong eroplano namin dito sa Mactan, Cebu International Airport. Naantid na lang namin yung bagahe namin dito para makadiretso na kami sa hotel na tutuluyan namin and yan sabi ko nga kina ate, mag-video muna kami para pang TikTok or pang video-video dyan or memories. And may nagsundo sa amin sa airport, basta si kuyang driver at hinatid na nga kami dito sa B Mactan Hotel and sobrang ganda ng place dito guys and ang ganda ng view sa room namin. So, after namin maglapag ng mga gamit namin, diretso na kami sa baba sa restaurant para kumain ng breakfast and around 8 ata kami nakarating basta ganyan na oras. And sobrang sarap ng food nila dito sa Salt Restaurant and sobrang accommodating nila. The rest of the day, syempre, ni-spend namin yung time namin dito sa Beachfronts Hotel para mag-picture-picture, mag-video-video dyan para sa TikTok. Mapapansin nyo, sobrang hangin talaga kaya gulo-gulo na yung buhok naming inayos namin ng 1 hour. And sa mga nagtatanong sa stories ko, ito yung Facebook page ng hotel and dito kami mag-i-stay ng 4 days and 3 nights. Mag-dinner na nga kami and sobrang dami pala nitong na-order namin kasi kasalanan ni kuya, sabi niya good for 1 person pero parang pang 8 tao na to eh. Day 2 here in Cebu at gagala na kami ngayon. Syempre, mag-ayos-ayos muna tayo. Una naming pinuntahan itong Temple of Leia. So, sa mga di pa nakakaalam, ang Temple of Leia is kilala itong Taj Mahal ng Cebu dahil itinayo ito ni Ginoong Childerico Soriano Adarna bilang simbolo sa kanyang walang hanggang pagmamahal sa kanyang asawa na si Leia Adarna. 'Di ba guys? Sobrang mahal niya. De sana all guys. Okay, so 30 minutes lang kami dito at isusunod na namin yung isang tourist attraction at ito nga yung Sirao Garden, Little Amsterdam ng Cebu. Garden nga 'di ba? So maraming mga bulaklak, mga itinanim na kung ano-ano diyan. So madami kang pagpipicturean diyan. So sabi ni ating guide, doon daw kami sa kamay-kamay. Basta yun, di na kami nagpa-pick dyan kasi madaming pila. And after nga namin namasyal sa Sirao Garden is nag-lunch na kami dito sa House of Lechon and di na talaga ako nag-video kasi sobrang sakit ng puson ko guys, natatain ewan ko. By the way, sinunod namin dito yung Taoist Temple. So itinayo ito noong 1972 ng isang Chinese-Filipino community at nagsisilbing center ito ng pagsamba ng mga Taoist sa Cebu. So ito yung sikat na 81-step staircase na sumisimbolo sa 81 kabanata ng isang Taoist scriptures. Buntik na nga. Daan po tayo ng Cecilex Bridge, papuntang 10,000. So, ayun na nga, ito na. Habang papunta kaming CCLEX is concert pala ng BINI dito sa bagong bukas na Philippine Arena, guys. So, makikita nyo sa taas, may mga pila dyan. At kasalukuyan ngang binabaybay namin ang Cebu Cordova Link Expressway o mas kilalang CCLEX at ito ang pinakamahabang sea crossing bridge dito sa Pilipinas na may habang humigit kumulang na 8.9 kilometers at binuksan ito noong 2022 at nag-uugnay sa Cebu City at Cordova, Mactan Island. And nandito na kami sa 10,000 Roses. Inuna namin itong pinuntahan dahil sabi nga nila baka pag hinuli namin to magagabihan na kami and hindi naman na ako masyadong nagpicture-picture dyan at 30 minutes lang din naman kami dyan at kailangan ko nang humanap ng CR dahil ihing-ihi na ako guys. Wala bang CR? Fast forward na tayo guys. So, ang huling tourist spot na pupuntahan natin is si Magellan Cross. Si Magellan Cross, balak pa ni ate bumaba kami sa cultural heritage kaso pagod na kami kaya dumiretso na lang kaming ihatid sa hotel. So, that's all for the day 2. Day 3 is pupunta naman kaming Bohol. Sobrang aga naming nagising, mga 2:30 AM kasi susunduin na kami ni kuyang driver ng 4 AM para ihatid kami sa pier. Guess what guys? Ang aga na naman namin at andito na kami sa pier at sasakay kami patagbilasan. Sasakay
sumakay kami dito, guys. First time namin sumakay ng jet at may mga na-meet akong Korean na sobrang cute nila. After 2 hours, guys, natapos din yung paglalayag namin. Madyan yun. So, sinundo na kami ng driver namin, si Kuya Saldi. So, ito na nga, di pa kami nag-breakfast. So, nag-ask si Kuya Saldi if McDo or Jollibee. Sabi namin, McDo na lang kasi kaka-Jollibee namin kagabi. Ending, Jollibee din lang niya kami pinunta. Grabe, si kuya talaga. And tapos na rin ako magbabas dyan sa Jollibee. So hanggang buhat talaga dinadala ko yung sakit ng tiyan ko eh. So on the way na kami dyan sa Chocolate Hill. So matagal-tagal yung biyahe at makikita mo dito sa Bohol talaga na provincia feels talaga. Sobrang daming puno. Ang daming coconut tree, saging, nipahat. Di ko alam if nipahat yan. Tapos yung daanan paliko-liko. Halos babae talaga yung matibay, ma'am. Yung lalaki kasi parang pagkakuha ng tikitam, tapang ba yun? Pero pag actual na pag tatawagin ang ko, tapos tatadalihan na ma'am, mamumutla. Ano yun na nga, akala namin ipupunta kami ni Kuya sa view ng Chocolate Hills, pero hindi pala, dirinap off kami dito sa may ATV, mga te. No choice, wala kaming dalang damit. Sabi ko, mapuputikan tayo dyan, kaya bili na lang kami ng mga damit, kaya napagastos na naman si ate nyo. At yun na nga, nag-bag car at ATV kami, and panoorin nyo na lang kung gaano kasaya at thrilling tong biyahe namin dito sa ATV. Nang drop ako talaga. Ate! Ay! Hi! Ang aking driver! Ala! Literal na chocolate. Oh my God! Ang galing ng dinatao. Ate Jobot ko, kabit pin. Ganito na pa yung paa namin. So, after namin maputik-putikan is nag-go na kami sa Chocolate Hill. So, mga te, nakakapagod tumaas dahil 220 steps daw yan para makita yung view ng mga Chocolate Hills. After that, ipinunta kami ni Kuya sa Tertiary Sanctuary. Doon ako maghintay sa exit man. Sige po. Thank you po. So, what's this? At guys, nakakatakot yung mascot nila at sabi nga nila, bawal daw maingay dito baka kasi may stress yung mga tertiary. At sabi ni kuyang driver, kapag na-stress sila parang iniikot nila yung ulo nila until nag-stop din kami dito sa Bilar Man-Made Forest and ang ganda dito kaso need mo lang talagang timingan na mag-picture kasi maraming sasakyan na dumadaan. At pang last namin is itong Lubok River Cruise. Grabe, ang saya dito guys. Tapos masarap yung food buffet. Kaya nakisayaw-sayaw na rin kami dito kasama yung mga ibang lahi. And mapifeel mo dito yung pagkakaisa kasi bawat salubong mo ng cruise, nag-high talaga sila ganun. At pinaka the best dito yung nag-stop kami kasi may mga sumasayaw ng tinikling, ganun. So, parang nabuhay na naman yung pagka-Pilipino ko. This is our last day. So, nag-breakfast na lang ulit at in-enjoy ang view sa hotel. So, flight na ulit namin pa Manila mamaya. And this time, uwing-uwi na talaga ako. Kaya, mga anong oras na rin kami nakauwi ng bahay. Pero, ang masasabi ko lang, worth it yung Cebu at Bohol kahit magastos siya guys. So, hopefully, mababalikan ko ang Bohol soon.